Hindi lamang sa sariling bahay ninyo. Sa loob ng tahanan, hindi lamang sa isang pamilya. Apagkat lahat kayo rito ay magkakapatid, lahat kayo rito ay isang pamilya na. Apagkat iisa ang nagbuklod sa inyo, ang Diyos na siya tumawag sa inyo lahat. Kaya kung mayroong isang kapatid na hindi ninyo kasambahay at nangailangan, huwag niyo ipagkakait ang tulong niyo. Sapagkat yan masusukat. Ang pananampalatayang tinatag o ibinigay ng Diyos sa inyong puso. Faith without action is dead. Praise the Lord, amen! Kapag nakarinig ka na ng salita ng Diyos, at alam mong totoo, sa buhay mo ay nagbabago ka, huwag kang manatiling tagapakinig at huwag kang manatiling baby. Magmiti kang maging tagapagturo ka na rin. Huwag kang maging pabigat. Kayong lahat dito ay inaaralan para kayo maging tagapagturo sa mga nasa labas. Huwag kayong manatili sa inyong nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas kasama ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Huwag na yung mga sarili ang inyong nasain na mabigyan ng kaluwagan o pabor o kasiyahan. Mawalan ka para sa iba. Kapagkat ang sino mang nawawala na siyang magkakamit nito. Praise the Lord! Kapagkat Jesus sinawalan ng buhay para sa inyo. Para kayo magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Amen! Kung meron kang karamdaman, humingi ka ng panibagong buhay sa Diyos. At ang sasabihin mo'y, Panginoon, buhayin mo ako. Dagdagan mo pa ang aking hininga, ang aking lakas. Maglilingkod na ako sa iyo. Lord, amen! Kaya doon sa mga nangihina na, humingi kayo ng lakas sa Diyos. Para ibalik sa Diyos yung lakas na yan. At yun ang ginawa ng babae. Panginoon, wala na ako. Pero nais ko makapaglingkod sa iyo. At yun ang kaganapan ngayon ay inyong natutunghayan na ang babaeng humingi sa Diyos ng karunungan na ginagamit na niya pabalik sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Marami ang nagsasabi na ang mahal na araw dapat ay bawasan ang sobra. Ha? Fasting ng baboy, karne, lahat ng sobra. Pero kailangan bang mahal na araw lang mangyari yan? Bagkat si Jesus ay hindi na namatay muli. Minsan lamang siya nawalan ng buhay sa kanyang pagiging tao. Subalit ay 3 araw siya nabuhay na maguli. Praise the Lord! Amen! At kailanman si Jesus ay hindi namamatay na. Tuwing mahal na araw, Biyernes Santo, ang alam ng iba, si Jesus ay mamamatay pang muli pagsapit na ikatatlo ng hapon. Meron ba kayong nalaman sa Biblia na si Jesus ay mamamatay muli tuwing mahal na araw? Para sa inyong kaalaman, doon sa mga makakarinig, minsan lamang namatay si Jesus sa krus. Subalit, nabuhay siya 3 araw. At kailanman, hindi na siya muling mamamatay. Kapagkat wala naman talagang kamatayan, si Jesus na nanapako sa krus. Sa kanyang pagiging tao, lamang siya namatay. Praise the Lord! Amen! Sa lahat ng mga may kagalit dito, magnilay kayo. Kung ang taong kagalit ninyo ay talagang hindi nyo magiging kakampi kahit kailan, bigay niyo sa Diyos ang taong yan.
At hayaan na ang mga anghel ay siyang gumawa ng paraan kung paano maliligtas ang tao niya. Praise the Lord! Amen! Ano ang gagawin ninyo kung kayo may kaaway? Kumuha ng isang kandila at banggitin ang pangalan. At sa pangalan ni Jesus ay sabihin na, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw na ang bahala sa taong ito. Lord, amen. At kung meron kayong mga kaaway, na sa tingin ninyo, kayo ang ginagamit ng Diyos, huwag kayong magkatubili na gumawa ng daan para ang taong yan ay maligtas. Lord, amen. Kung kaya mo siyang kausapin, kausapin mo. Sapagkat meron kang karunungan, ay binigay ang Diyos. Ibala sa pakikipag-usap mo at hindi mo pa rin siya makuha, gawin mo yung sinabi kanina. Nasa pangalan ni Jesus, ay ibigay mo ang taong yan at si Jesus na ang bahala sa taong yan. Praise the Lord! Amen! Kayong lahat na narito, maliban sa batang ito, ay may sapat ng kaalaman, may sapat ng kaisipan. At ang lahat ng naririnig ninyo dito, ay nauunawaan nyo na. Na si Jesucristo nga, ay Diyos, nagkatawang tao. The Lord, amen. Si Jesus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung kayo ay magkakaroon ng karunungan, si Jesus ang tatanggapin ninyo. Sa pamamagitan ni Jesus, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Kaya doon sa mga hindi pa kilala at hindi pa tinatanggap si Jesus, napakarami ninyo. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Praise the Lord! Amen! Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya doon sa mga magulang, huwag na kayo makipagkompetensya sa Diyos. Ang mga anak ninyo na nandito ay hindi tawang tumawag, kundi ang Diyos mismo, sapagkat sila inihahanda sa napakalaking hamon sa buhay nila. Praise the Lord! Amen! Ang lalabanan nila ay matindi, sapagkat si Satanas, bagamat wala ng kapangyarihan, ay magaling pa rin. At kapag hindi handa ang taong yan mismo, magagamit ni Satanas para gumawa ng isang grupo at kalabanin si Jesucristo. Kaya yung mga kabataang narito na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos na kailanman na hindi kayo iniiwan at hindi kayo pababayaan. Praise the Lord! Amen! Higit pa sa karunungan na natutuklasan sa eskwelahan, ang karunungan na tinatanggap ng taong si Jesus ay nasusumpungan. Kaya yung mga kabataang nandito, sarado pa rin ba ang kaisipan ng mga magulang? Na napakapalad ninyong mga magulang na ang mga anak ninyo nandito na sa gawain ng Diyos. Di madali para sa mga kabataan na mapagtagumpayan nila ang tawag ng kanilang pagiging kabataan. Yun ay yun yung tukso
Di nyo ba naiintindihan mga magulang na ang mga anak ninyo ay pumapasok na doon sa stage na yon ng pagkikipagrelasyon na kapag hindi nila napaglabanan niya na yan, no? Yung mga babae nagkakaroon ng early marriage at unwanted pregnancy. At doon sa mga lalaki, maaga pa nagiging tatay na. Huwag niyo masyadong pigain ang mga anak ninyo. Ako mismo ay makikiusap sa mga magulang nakakarinig na yan. Huwag niyo nang hintayin magalit ang Diyos sa inyo. Huwag niyong ilayo ang mga anak ninyo sa Diyos. Hindi man sila perfect kayo. Perfect ba kayo? Tumulo ang luha ko. At hindi ako ang gumaganap dito, ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Nagsisikap lang din ako na makasunod sa Diyos. Nagsisikap lang din ako para ipakita sa inyo, ganito talaga ang paghahanap sa Diyos. Ako isang ina, hindi madali. May mga priorities bilang isang ina. Pero ang iyak ko, ang luha ko, hindi para sa dalawang anak ko, kundi para sa lahat ng tao. Praise the Lord. Amen. Hindi nyo ba mahal si Jesus? Pag kung mahal nyo na si Jesus, hindi na kayo makikipagtalastasan pa. Hindi nyo na. Pagagalitan ng mga anak ninyo kung nawawala sila sa piling ninyo dahil sa gawain ito. Praise the Lord. Amen. Di ba rin mawala ang anak ninyo? Alam naman ninyo kung sino ang pinupuntahan nila. Someday mawawala kayo sa tabi nila. Sino ang iiwanan nyo sa kanila para kumalinga sa kanila? Ngayon alam nyo na na ang Diyos na ang hinahanap nila at nasusumpungan nila. Bakit pilit ninyo silang pinanghihina? Suportan ninyo ang kailangan nila. Kayo mga kabataan na narito, lahat kayo magkakapatid kapag kayo'y nandito. At kung nasa labas kayo, magkakapatid pa rin kayo. At ang pagdadamayan at ang pagmamahalan, ibigay sa isa't isa. Praise the Lord. Amen. Kung may kailangan ng isa, at may kakayanan ka, huwag mong ipagkait. Kapag maaaring ngayon ay nangangailangan ng kapatid mo, bukas ikaw naman ang mangangailangan sa kanya. Ganyan ang buhay. Hindi laging ikaw ang meron. Bukas maaaring mangangailangan ka rin ng tulong mula sa iba. Makinig kayo. Pinagkait ba ni Jesus ang pag-ibig niya? Nalulungkot ako. Hindi ko na kailangang malaman pa. Pero ang Diyos ay alam ang lahat ng nangyayari. Ano bang karunungan ang naisip para sa mga anak mo? Karunungan galing sa school? Na pinagsisikapan ng magulang? Yeah, tama yan. Bagat yan ang gaganap sa buhay ng mga anak ninyo. Kapag nakatapos sila ng kolehiyo, makakahanap sila ng magandang hanap buhay o trabaho. Subalit ang karunungan mula sa Diyos, babaliwalain na ba? Ang karunungan galing sa Diyos, yan ang tunay na karunungan. Praise the Lord. Amen. Wala ako sa posisyon para sabihin ito. Pero sabi ng banal na Espiritu, kabag-abag ang mga magulang na hindi alam kung ano ang ginagawa ng kanilang mga anak. Ang mga batang yan ay pinagkatiwala lamang sa inyo ng Diyos para hubugin at dalhin sa magandang bukas. At ngayon ay nakikita nyo na ang bukas nila. Mga kabataan pa lang yan. Hintayin nyo na umabot ang gulang nila sa gulang ninyo. At mismo, makikita ninyo kung nasaan man kayo.
na ang mga kabataan yan ngayon ay magiging mabuting magulang balang araw.